Ang mensahe natin ay ayan po ang verse natin, Hebrews chapter 4, verse 15. Tandaan niyo po yan ha, Hebrews chapter 4, verse 15. Okay, basahin ko po muna. Hebrews chapter 4, verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Okay, medyo malalim ano. But one who has been tempted in every way just as we are, yet without sin. Okay? Ang unang highlight dyan po, yung sa taas, sabi dito, we do not have high priest who is unable to empathize. Sabi dun sa unang linya, wala tayong dakilang saserdote para para maunawaan tayo, yung word na unawa, nabanggit ko kanina. Sabi dito, wala tayong dakilang saserdote para makaunawa sa atin. Di ba ang pangit ng verse? Ang pangit ng message, kung yun lang ang babasahin natin, take note, mayroong conjunction, mayroong but. Amen? Dahil sa but, nabago ang sitwasyon ng mensahe. Tandaan nyo, pag wala yung word na but, yung mensahe lang yung nasa taas, tapos na yung usapan. Wala tayong magiging mediator, walang makauunawa sa atin unless, sabi ng mensahe, but one who has been tempted in every way just as we are, yet without sin. Buti na lang mayroong but. Buti na lang nagkaroon ng ngunit. Okay, tingnan natin sa Tagalog. Basahin natin. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi, ayun yung word, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Sino yung tinutukoy ng verse? Sino? Si Jesus. Wala na daw tayong pag-asa mga Kristiyano, wala na tayong pag-asa bilang tao dahil wala daw dakilang saserdote na makauunawa, makaiintindi sa mga tao unless dumating si Jesus Christ sa sanlibutan para maunawaan tayo. Sa paanong paraan? Mamaya ho, i-detail natin. Si Jesus ang mensahe natin ngayon, and the title of this sermon, The Empathy of Jesus Christ. Medyo malalim yung terminology natin, ano ho? Mababawa natin mo yan mamaya. So yung mensahe ho natin ay pinamagatan kong The Empathy of Jesus Christ. Okay, tingnan natin ang meaning ng empathy. What is empathy? Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. Okay? Malinaw. Sa empathy ho, hindi mo lang siya uunawain. Ito ang kulang. Maraming mga tao, maraming mag-asawa, maraming magkakapatid, nag-uunawaan lang sila, pero kulang. Alam niyo bang kulang yon? Kailangan hindi mo lang uunawain ng isang taong dapat unawain, kundi kailangan mo siyang yung word na share. Kung naunawaan mo na siya, ang kasunod mong gagawin kapatid, makibahagi ka dun sa bigat na pinagdadaanan niya. Ang tawag doon, empathy. Okay, yung isang synonym niyan, which is mababaw, sympathy is a feeling of sincere concern for someone who is experiencing something difficult or painful. So ito ho yung mababaw na kahulugan ng empathy, sympathy. Ito yung ginagawa natin mga Kristiyano, ito yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan, inuunawa lang kita. So dahil naunawaan kita, hindi na kita papakialaman, sa empathy, hindi mo lang siya uunawain, papakialaman mo siya to the point, yung kanyang pinagdadaanan, dadaanan mo rin. Mahirap? Mahirap po ba? Pastor, mahirap. Pero mamaya, kikilalanin natin yung taong gumawa nun para sa atin. Okay? Okay, paano ba umunawa ang isang tao? Sino dito ang sasagot? Paano ka umunawa bilang ama? Paano ka umunawa bilang nanay, bilang mag-asawa? Paano? So may dalawang sagot na bibigyan ko kayo. Maaaring hindi ito absolute, pero bibigyan ko kayo ng dalawang dahilan o dalawang sagot. Una, paano ba umunawa ng isang tao? Number one, sa pamamagitan ng pag-alam sa katayuan o kalalagayan niya. Doon po may point na tayo. Pag may isang tao na parang ang hirap ispelengin ng ugali, parang ang hirap niya makasama, pakiusap. Number one mong gawin, una mong gagawin, alamin mo kung bakit siya nagkakaganon. Mga may asawa, inaalam niyo ba kung bakit lagi may toyo? Mga babae, inaalam niyo ba kung bakit lagi may suka? Yun na lang gamitin natin kasi baka mamaya masaktan kayo sa mga terminology natin. So minsan, hindi natin mga lalaki, bakit kaya ganito yung asawa ko? Bakit kaya? Puro ka lang tanong, pero wala kang tendency gawin yung tanong mo. Kailangan alamin mo, baka may something na kulang at hindi mo maunawaan sa kanya. Number one, first step, unawain mo siya.
Paano mo gagawin yon? Kailangan mo may malaman. Okay? Pangalawang sagot, okay, hindi mo lang dapat malaman. Sa pamamagitan ng pag-alam, pagmamalasakit o pakikibahagi o pakikiramay sa katayuan o kalalagayan niya. Okay, naunawaan mo na ngayon, kaya pala nagbubunga nga, ay kaya pala laging mainitin ang ulo ng asawa ko kasi, yun na, nalaman mo na. Kapatid ko nalaman, sorry po nababanggit natin yung mga, lahat naman po ito, wala akong pinatatamaan. Bawa, yung tatay ay lagi mong magagalitin. Doon nalaman ng asawa, ay kaya pala siya magagalitin kasi nagkukulang ako sa pagsiserve. Nalaman mo na ngayon, anong kasunod? Hahakbangan mo ngayon yung pagkukulang mo. Ganon din po sa lalaki. Ay, bakit siya kaya galit lagi? Okay, nagbubunga nga. Ay, dito pala ako nagkukulang. Gagawin mo ngayon yung part mo. Hindi mo lang siya inunawa. Pinasukan mo pa, or nilagay mo pa, or nakibahagi ka doon sa kanyang pagsubok. Yan po yung meaning ho ng, empathy at saka sympathy. Magkaiba, So, mas malalim po yung word na empathy. Pag sa sympathy ho, inuunawa mo lang, sa empathy ho, hindi mo lang uunawain, makikibahagi ka doon sa kanyang nararanasan. Alam nyo, sa totoo lang, siguro kung ang mangyayari sa simbahan natin, mag-uunawa ng miyembro at ang pastor, walang alisan. Paano kaya mangyayari yung pastor na walang alisan? Kung ang pastor uunawain niya ang miyembro at ang miyembro uunawain ng pastor, magtatagal ang relasyon. Kasi ang susi sa isang relasyon, unawa. Tama? Pag-uunawaan. Kaya lang, kulang yung word na pag-uunawaan unless doon sa pag-uunawaan mayroong pagbabahagian. Kailangan mo may addition. Paalala, hindi natin kailanman mauunawaan ang kalagayan ng iba hanggat hindi natin isinusuot ang ating mga paa sa sapatos nila. Amen? Agree? Hanggat hindi mo sinusuot ang paa mo sa sapatos ng iba, wala tayong karapatan para husgahan sila. Bakit? Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan niya. Yung sapatos dyan ay yung kalalagayan. Yung sapatos dyan ay larawan ng katayuan. Hanggat hindi mo na-experience niya, huwag mong sasabihin sa kanya, easy lang naman yung pinagdadaanan mo. Paano kung ikaw ang dumaan sa pinagdadaanan niya? Masasabi mo pa kayang easy lang? Sa ating buhay, kaya tayo nahihirapang umunawa sa ibang tao, hindi kasi natin sinusuot ang sapatos nila para maranasan natin yung pinagdadaanan nila. Kapatid, gusto mong magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya? Subukan mong unawain yung iyong pinagtatagumpayan sa loob ng pamilya. Isa pang definition na mas malalim na word na empathy, to love with empathy is to put oneself in the place of another. Yun ang pinaka-malinaw na description. Sa empathy, kailangan mo ilagay ang iyong sarili sa kalalagayan ng iba para una, maunawaan mo sila at para maramdaman ng tao, hindi siya nag-iisa. How did our Lord Jesus express or showed empathy towards humanity? So, hindi na natin ngayon pag-aaralan yung tayo. Tapos na tayo sa tayo. Okay? So, ngayon, bilang tao, nilarawan sa atin ng Panginoon, okay, anak, kung gusto mo matutunan ang maunawaan ang kalagayan ng iba, okay, simple illustration, ilapat mo yung sapatos mo sa kanilang sapatos, yung paa mo. Pero sa oras na ito, biblically speaking, paano ni Jesus Christ pinakita, paano ni Jesus inihayag yung kanyang pagmamalasakit sa ating mga tao. Tayo ho ito, pinag-uusapan natin. Ang sagot po ay isa lang. Isa lang ho ang sagot dyan. When He was incarnate. Si Jesus ay ipinahayag niya yung pagmamalasakit. Ipinahayag ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Ipinahayag niyang nararamdaman niya tayo. Nauunawaan niya tayo nung panahon na siya'y nagkatawan tao. Yung word na incarnate, nagkatawan tao. Pinakamahirap na ginawa sa sangkatauhan, yung Diyos nagkatawan tao. Napakahirap ba nun? Napakahirap nun. Paano ho natin malalaman? 1 chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos. Ilan ang Diyos? Isa. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Okay, so kinukonfirm ko lang sa inyo ho, na si Jesus Christ ay Diyos dahil sa yung salita dyan, pero ho, lilipas lang ang verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na nasa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos, Ama. Okay? Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. May kaisa-isang anak ang Diyos na nasa langit. Ang pangalan niya Jesus, na nagkatawan tao.
Sabi ng Panginoon, di ba minsan ang pakiramdam natin, Lord, hindi mo ako nauunawaan. Panginoon, walang nakakaunawa sa akin. Yung dalawang sagot mo na, yung dalawang tanong na yon, yung dalawang lingwahe na lumabas sa ating bibig, mali tayo. Yung word na walang nakakaunawa sa atin, wrong. Meron. Lord, hindi mo ako nauunawaan, sabi ng Panginoon, wrong. Kasi kung paano natin nalaman na mali tayo, nagkatawang tao si Jesus para maunawaan Kanya. Amen. Alam kaya ni Lord kung paano magutom? Alam. Alam kaya ni Lord kung paano traidorin? Alam. Alam kaya ng Panginoon kung paano iwanan? Alam. Kasi bakit? Iniwan siya ng 12. Alam niyo bang hindi lang si Judas ang naghudas sa Kanya? Iniwan siya ng 11 pa. Namatay si Judas, yung 11, iniwan siya. Walang natira kahit isa. Naramdaman ni Jesus kung ano yung nararamdaman ng mga taong iniwanan. Amen, no? Tapos minsan mag-iimo tayo, Lord, hindi mo ako nararamdaman. Parang sampal kay Lord yon kasi nagkatawang tao siya. Naranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin. Nabuli si Jesus. Naranasan ng Panginoon mabash. Naranasan ng Panginoon yung lahat ng mga masasakit na bagay na pwedeng gawin sa isang tao, naranasan ni Jesus, at sa kanya nangyari ang pinakamalupit na pangyayari. Amen po. Pumapasok tayo sa pinakamalalim na mensahe. Okay, so from John chapter 1 verse 1, si Jesus ay Diyos. From John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao. Ito po ang ginawa niya sa kanyang deity, sa kanyang pagka-Diyos. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, si Jesus, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Grabe yung posisyon ni Jesus sa langit. Nakaupo sa trono, katabi yung tatay, katabi yung andun lahat ng mga anghel, walang problema, walang sakit, wala lahat. Pero inaccept ni Jesus yung challenge, magkatawan tao. Di ba napaka-challenging nun? Bakit? Pag naging tao ka, napakaraming problema. Napakaraming problema. Napapagod ka. Ang Diyos napapagod po ba? Hindi. Ang Diyos hindi natutulog, hindi napapagod, walang limitasyon, hindi namamatay. Then si Jesus, inaccept niya lahat yung mga bagay na kabaligtaran ng pagiging Diyos. Napagod, natutulog, namatay. At hindi yan matanggap ng mga Muslim, hindi yan matanggap ng ibang sekta, ng ibang reliyon. Kung Diyos si Jesus, bakit siya namatay? Namatay siya kasi nagkatawang tao si Jesus. Amen. Alam niyo bang hindi siya mamamatay kung hindi siya nagkatawang tao kasi Diyos siya. Amen? Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. At hanggang ngayon, ganito ang senaryo. Napakahiwagan ng Diyos meron tayo, tama? Pero yun yung tanggapin natin dahil yun ang sabi sa Bible. Ang Diyos ay isa na mayroong 3 persona. Kaya nararamdaman tayo ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Amen? Katulad ng alipin, ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. Grabe yung ginawa ni Jesus. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nandun na, nangyari yung lahat. Empathy. Hindi lang ikaw inunawa ng Panginoon, nakiramay pa si Jesus Christ sa ating pinagdadaanan. Yun yung word na empathy. Hindi ka lang inunawa ng Panginoon, nagmalasakit pa si Jesus Christ at binahaginan ka pa o nakibahagi siya sa suffering natin. Dapat hindi naman siya talaga totally magsasuffer. Alam niyo bang walang ibang paraan para maligtas ang tao unless magbubo ng dugo ang isang eternal. Si Jesus Christ, kasi bakit po siya ho talaga, designated si Jesus Christ sa ganung mission, at ang sabi ni Jesus Christ, willing siyang i-give up ang lahat, hindi ho siya pinilit ng Diyos Ama para ibigay ang kanyang buhay. Sabi sa Bible, kusa. Pag sinabing kusa, wholeheartedly, sinuko ng Panginoon, etong buhay ko, Ama, ino-offer ko to sa iyo para yung lahat ng kasalanan, lahat ng kabayaran ng kasalanan na kamatayan sa akin mapunta at lahat ng tatanggap sa akin, hindi maranasan ng kamatayan, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako, yung nagkaroon ng benepisyo, mga kapatid. Kaya hindi ho mainam sa isang Kristiyano na malungkutin. Si Jesus Christ, alam ni Lord yung nararamdaman mo, alam ni Lord yung suffering, alam ni Lord yung pain, alam ni Lord lahat. Paano natin nalaman na alam niya? Naging tao din siya. Pero ito ang good news, hindi siya nagkasala. Yun ang hindi niya naranasan. Ang maging makasalanan. Although katapusan ng bago siya ipinako, hindi man niya gusto maranasan, pero si Jesus Christ ang naging pinakamakasalanan sa sanlibutan. Kasi ang kasalanan ng sanlibutan, inako niya lahat.
kaya siya namatay sa krus. Deserve ba ni Jesus Christ na tayo ay iligtas? Deserve ba ni Jesus Christ mamatay sa krus? Deserve natin. Pero siya yung umako para malaman mo at malaman ko, empathy ang pinairal niya na dapat din natin pinaiiral sa ating buhay. Pag ito ho, may apply natin sa loob at labas ng ating bahay, sa trabaho, magugulat ka. Yung word na empathy, isa pamuhay mo, hindi ka madaling magagalit, hindi ka magkakaroon agad-agad ng kaaway, kasi una, uunawain mo yung tao na hindi minsan may spelling yung ugali. Tama? Pero alam niyo, ang mensahe ng Panginoon, lagi ituturo sa atin yung direct na path para humaunawaan natin. Sa susunod na may mga tao na kailangan unawain, please, umupo ka muna, alamin mo yung case. Pangalawa, kung kaya mo makibahagi sa suffering na nararamdaman niya, mas makabubuti yun kaysa mag-away kayo. Sana ho makatulong sa atin yung mensahe ng Panginoon. Okay? Ang ating pinakapunong paring ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan. Okay? Nagkatawang tao na ang Panginoon, then wala ng reason para hindi kanya maunawaan. Tama? Ang Diyos kasi ho, pag hindi nagkatawang tao, Diyos siya, Espiritu siya, malay ba ng Diyos kung ano yung pakiramdam ng isang tao may laman? So ngayon, wala na hong yung Diyos mismo nagkatawang tao para maramdaman niya kung anong klase ng tao na may laman. Ang ating pinakapunong paring si Jesus Christ, ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sa pagkatulad natin, tinukso siya. Si Jesus Christ mismo tinukso. Okay? Sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Mga kapatid, nauunawaan ng Panginoon sa oras na ito kung may mga case na kahinaan mo na sinusugod, inaatake ng diablo, kasi personally naranasan lahat yan ni Jesus Christ. Pero isa lang ang sinigurado ni Lord, na gusto niyang sabihin sa atin ng harap-harapan, pareho tayong naging tao, sabi ni Jesus Christ. At huwag mong sabihin, tao ka lang. Kasi nung si Jesus Christ naging tao, hindi niya sinabing, tao lang ako. Lahat ng mga bagay ay pinagtagumpayan niya, kasi ang tukso, it is your choice. Choice mo yan, kung i-accept mo, choice mo rin yan kung hindi mo siya papatulan. Tama? Walang nag-amen. May mga nanunukso pa ba sa buhay nyo? Kapatid, putulin nyo na. Kasi hindi daw galing sa Diyos yung tukso. So meaning, sa diablo. Okay? Sa diablo ang tukso, ni minsan hindi ka tutuksuhin ng Diyos. Susubukin ka ng Diyos, pero ni minsan hindi ka tutuksuhin ng Diyos. Okay. Ito lang sinasabi ko sa inyo. Ito ho ay patunay kung paano ba i-apply ang empathy. Paano i-apply yung pakikiramay? Alam niyo ang pakikiramay, hindi lang pag may patay. Pag pupunta ka sa isang event, at yun ay Christmas party or birthday, ano mo yung word na pakikiramay? Pakikibahagi ang tawag doon sa ibang salin. Ibig sabihin, kung ano yung ginaganap doon, ganun ka dapat. Pag pupunta ka ng Christmas party ng isang event at masaya sila, please, huwag kang killjoy. Masisira yung party. Tama? Makigalak kayo sa mga nagagalak. Ano to? Party o hindi? Party ho yan. Ibig sabihin yan, event yan na masaya. Pero dalawa lang lagi naman ang cycle ng buhay at makitangis ka sa mga tumatangis. Yan yung mga namatayan naman. So sabi ko sa inyo, si Jesus Christ na nagkatawang tao, in-apply niya yung mga bagay na yan for the sake lang na makita natin na in-apply niya yung word na empathy. Okay, saan si Lord nakisaya? Naalala niyo yung first miracle? Nangyari ang first miracle sa aklat ng John, yung kasalan sa Kana. Kauna-unahang milagro na ginawa ni Jesus Christ ay yung tubig, ginawa niyang alak. Diba nakakatuwa naman, Pastor? Si Lord pa talagang gumawa ng bisyo. Hindi ho bisyo. Alam niyo, normally, sa isang event po, lalo ho pagka ikaw ay Israelita, normal po na nagiinom. Kaya ho sa ating mga Christian, kung may makita man kayo dito, Pastor, Christian tayo, ba't may mga wine? Hindi ho siya issue. Huwag nyo na ho i-issue, baka sabihin nyo, grabe Pastor, masama tayo, masama. Hindi ho masama ho uminom. Huwag maglasing. Tama po ba ang terminology natin? Pwede uminom. Sabi dito, yung kasalan sa Kana, naki-enjoy si Jesus Christ, maikagalakan, nakigalak si Jesus Christ. Siya pa nga ho yung gumawa ng miracle eh. Sa kasalan sa Kana, in-express ni Lord Jesus Christ, masaya tong event na to, magiging masaya ako. Si Lord pa nga ho nag-cause kung paano ho nag-enjoy ang buong nandun sa kasalan. Pag may pupuntahan kang event, dapat ikaw ang mag-cause ng saya.
Hindi ko yung mag-cause ng disgrasya. Ang saya na nila, tapos biglang ikaw tinawag ka, ay, hindi ako pwede. Ba't ka pupunta? Kapatid, please, pag may event na masaya, makisaya tayo. Pastor, hindi ako, mga anak ko dyan sa ganyan, hindi ako pwede ho, kung kaya ho, wag nang pumunta. Kasi baka ho makasira ng event. Sinasabi ko sa inyo, maayos dapat ang motibo pag masaya, kahit nasa mood ka o wala, masaya yung event, nag-enjoy ako. Para balanse. Okay? Pag may tumatangis, ginawa ba ni Jesus? Pinaka-the best na verse sa Bible, tumangis si Jesus. Nung namatay si Lazaro, dahil nag-iiyakan ng kapatid ni Lazaro, si Martha at si Maria, nung papunta pa lang si Jesus, sinalubong siya ng kapatid na nagkakagulo, lumiiyak. Alam mo, tumangis din si Jesus. Ini-express ni Lord Jesus Christ, nauunawaan kita. At yung iyak ni Jesus Christ, ini-explain ng Panginoon kay Maria, hindi lang kita nauunawaan, pareho tayo ng nararamdaman. Yung pagkamatay ni Lazaro, mamimiss mo sila, talagang masakit sa inyo yan, pero Maria, Marta, masakit din sa akin yan. Alam mo kung bakit? Hindi ko lang basta kapatid yan, kaibigan ko pa yan. Amen po ba? May nakakuha po ba tayo sa example ni Jesus Christ? At napakaganda ng example na atin mong nababasa ngayong araw na to. Kung may kagalakan, makisaya ka. Kung mayroon nakikitangis, makitangis ka. Sabi ng Panginoon sa Roma, makigalak ka kung may kagalakan, makitangis ka kung mayroong tumatangis. Gusto mo ma-practice yung empathy? Gawin mo yung dalawang bagay na to, then pasok ho doon sa requirements na dapat ko natin ginagawa. Okay, tapusin na natin. Maikli lang ho, hindi tayo naglagay ng mga puntos. Tandaan, naging tao ang Panginoong Hesus upang maligtas, yun ang reason. Ang reason ng pagiging tao ni Jesus Christ ay hindi lang siyempre para maunawaan ka. Ang main reason, para maligtas, matubos. At pangatlo lang ho yung maunawaan niya tayo, patunay ito kung gaano niya tayo kamahal. Yan ho ang reason kung bakit nagkatawan tao si Jesus Christ. Siyempre, main reason yan ay para iligtas tayo. Para tubusin tayo. Then pinasok ko yung word na nauunawaan tayo ng Panginoon kaya siya nagkatawan tao, ay isa sa reason ay para maunawaan niya tayo. Nauunawaan niya tayo at nakikibahagi siya sa lahat ng ating mga nararanasan. Wag na wag mong sasabihin na hindi ni Lord ramdam yung nararamdaman mo kasi honestly speaking, naramdaman ni Lord yan kasi minsan siya nagkatawan tao. Okay? Kaya lagi natin tandaan na hindi tayo nag-iisa sa pinagdadaanan natin. May kasama kang Diyos na nagkatawan tao at nagsasabi sa iyo, yung nararanasan mo, naranasan ko rin yan. Naranasan din ng Panginoon yan. Yung hamon natin, una, matuto tayong umunawa, makibahagi, at makiramay. Matuto. Kung sa mga nagdaang panahon ay parang hindi natin maunawaan yung ibang tao, kapatid, sa panahon na ito, bago tayo umuwi, bago tayo umalis sa simbahang ito, pagbalik mo ng kanya-kanya nating mga tahanan, may encounter tayong mahal sa buhay, mga tao sa paligid natin, wag na wag mo kakalimutan yung salitang umunawa. Dahil may mga tao mo talaga na kailangang unawain. Pero pakiusap, wag lang sana yung isang tao, puro na lang siya yung inuunawa. Parang nakakasawa din, no? Kailangan vice versa. Huwag ka lang lagi yung hindi mo ako nauunawaan. Parang ilang taon na sinasabi niya, hindi mo ako nauunawaan. Yung pala, siya na yung walang pangunawa. Kailangan vice versa. Kung sinasabi mo, hindi mo ako nauunawaan, bakit hindi mo tanungin naman yung tao na hindi nakauunawa sa'yo? Baka ganun din ang isagot. Hindi mo rin kasi ako nauunawaan. Paano maglalapat? Pareho kayong mag-unawaan. Okay? Matuto tayong umunawa, makibahagi, at ang pinakamalalim na terminology ay makiramay. Okay? Ilagay natin ang ating mga sarili sa katayuan ng mga taong nais nating maunawaan upang maintindihan natin sila. Sabi dito, tularan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pinakita at pinahayag na halimbawa ng pagmamalasakit sa tao. Yun ang pinaka-pinali. Kung mayroon tayong model na titingnan, wag na tayo lumabas sa Biblia, wag na tayo lumayo kung kani-kanino, wag na rin sa tao. Tumingin na tayo kay Jesus Christ. Dahil si Lord Jesus Christ ang nagpakita kung paano yung tamang pag-unawa sa tao at kung paano i-apply yung pakikiramay sa tao. Amen po? Yan po ang mensahe ng Panginoon na gusto kong iwan sa inyo. That is the empathy of Jesus Christ. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon.